without further ado, I would like to call on Brother John Escoto! Good morning, everybody. Oh, kumusta na kayo? Na-miss ko kayo? Oh, pakibati naman ang mga friends. Sabihin mo, friend, na-miss kita. Oo. Oo, pumayat ka. Ganun, oo. Ano ang tawag sa kuto na nasa ulo ni John Escoto? Tanungin niyo ako, ano? Ang tawag sa kuto na nasa ulo ni John Escoto ay homeless. Okay. Sabi po ng mga anak ko yan, kunikwento ko lang sa inyo dahil pamilya naman tayo. But again, I'm sharing that with you kasi maraming mga tao ito ang pakiramdam nila. They were displaced, hindi mo alam kung saan ka pupunta. And even emotionally, ang ibang mga tao, hindi nila alam kung saan sila uuwi at saan sila tatahan. But in the presence of God, there is no such a thing as a homeless person. In the feast, nandito po ang Diyos. And where family is, that's where home is. And we call upon the name of God, ang ating Ama, at tayo ngayon ay at home. And that's what we will do today. We will pray our favorite prayer in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. All of our hearts, today, I receive all of God's love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today, I open myself to God's Word so I would become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I'm God's beloved. I'm God's servant. I'm God's powerful champion. And because I am blessed, I'm blessing the world in Jesus' name. Amen. Thy word is a lamp unto my feet, and the light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet, and the light unto my path. Our reading is taken from Ephesians chapter 2, verse 10. Ang nais lang pong sabihin ng Panginoon dito ito. By the way, we want to welcome everybody to a new series. Ang bagong series po natin, ang pamagat, Unique. It's a play with words. It's about you. At tayo po ay unique, kakaiba. Talagang iba. Pakitapik nga ang friend sa kanan. Repeat after me. Sabihin mo, friend, kakaiba ka. Okay. No. Totoo naman, ano? Yung bang kahit anong itsura natin, talagang magkakaiba tayo. O tingin dito sa akin, alam nyo ba na ang korte ng tenga ninyo, walang kapareho sa buong mundo? Walang kapareho ang korte ng tenga mo. In the same manner na yung mga fingerprints mo, walang katulad. You are a unique person. That's why kapag gumawa ka ng kabalbalan at may naiwang fingerprint mo, patay ka. Kasi ikaw lang ang meron yan. Are you ready for this? Kahit nga yung retina ng mata mo, ang tawag ngayon, retina scan. Alam namin, kapag absent kayo sa feast, walang attendance dito, pero pag tumingin ka ngayon, toot! Oh, hindi, joke lang. Pero may ganun, ha? May ganun. Talagang retina scan ang tawag dyan. Biometrics ang tawag dyan. But are you ready for this? Handa na ba kayo? Kung mausap ka ng kahit sinong cardiologist na kakilala mo, alam mo ba na ang tunog ng puso mo ay walang kapareho? Kung paano tumunog ang puso mo, kakaiba sa pagtunog ng puso ng katabi mo. Of course, the instruments that we know now, yung nakikita nyo lang sa mga ospital, tugdug lang ang tunog niyan, walang halos. But in reality, if you will study the wavelength of your heartbeats, walang kapareho ang tunog ng puso mo. You are a unique person.
Psalm 139 says, ito kinakanta ninyo to sa simbahan, Yahweh, I know you are near, standing always by my side. You guard me from the foe and you lead me in ways everlasting. Where can I run from your love? If I climb to the mountains, you are there. If I fly to the sunrise or sail beyond the sea, you would still be there. And then you go on towards the end of the verse. Ang sabi dyan, you were the one who carefully knit me together in my mother's womb. Panginoon, ikaw ang nag-ayos, nagdugtong-dugtong ng aking katauhan, ng aking katawan sa sinapupunan ng aking magulang. While I was growing there in secret, you know me. Ikaw lang ang nakakakilala sa akin. And this is what the series is all about. Pag-uusapan natin na ikaw ay minamahal ng Diyos. At paano mo madadama ito at paano mo ito maipapahayag habang maglilingkod ka sa iba. Ngunit hindi lamang yan ang unique sa'yo. Tanungin mo ko ano? Alam mo ba na unique din sa'yo ang assignment na ibinigay ng Diyos sa'yo? Ang assignment na ibinigay ng Diyos, ikaw lamang ang makakagawa. Walang iba. At kapag hindi mo ito nagawa, parang may kulang sa buhay mo. And this is what the reading is all about. Ephesians chapter 2, verse 10. Sabay-sabay nating basahin. God has made us what we are. Oops, stop. God has made us what we are. Ginawa tayo ng Diyos. Kung ano ang mga bagay na hindi mo napipili, kung sino ang naging nanay mo, kung anong araw kang ipinanganak, the circumstances and the times and the years by which you were born, hindi mo pinili yan, and that's what God made you for. It sabi sa Biblia, God has made us what we are. At tayo'y magkakaroon ng katuturan, kabuluhan sa pamamagitan ni Jesus. Tuloy natin ang basa. And in our union with Christ Jesus, He has created us for a life of good deeds, which He has already prepared for us to do. Nilikha tayo ng Diyos in our union with Christ Jesus for good deeds, sa paggawa ng mabuting bagay. Ito ang ating assignment, which He has prepared in advance for us to do. Matagal nang hinanda yan, hinanda na ng Diyos para sa iyo. Assignment mo yan. Ikaw lang ang makakagawa. And this is what we will speak about, the word of the Lord. Thy word is a lamp unto my feet, and the light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet, and the light unto my path. We can all be seated, mga kapatid. Again, we want to welcome everybody to the series that we're having, Unique. And this is what we will speak about, the personality. The title of our presentation today is Your Personality. Kakaiba ang personality mo. And again, we spoke about the assignment assigned to your personality. Alam niyo ba, the one big statement that I would like to say today, isang pangungusap lamang po ang nais kong sabihin sa bawat isa. Tanungin niyo ako ano? Your transformed personality will be used by God for His glory to help your brothers and sisters, and this will make you happy. Ito ang magbibigay ng kasiyahan at ng kaligayahan sa iyo. Happiness comes when you live for something bigger than yourself. Uulitin ko, ang kaligayahan darating kung ikaw ay mabubuhay para sa isang layunin na mas malaki pa sa sarili mo. If you want to live, kung nais mong mabuhay ng malungkot na buhay, simple. Pag tumingin ka sa salamin, sa kanya ka lang mabuhay. You simply live for yourself. Ngunit kung nais mo maging masaya at maligaya, you want to live for something bigger than yourself. Ang layunin mo sana ay mas malaki kesa sa iyo. Pakitapik mo ang friend sa kanan, repeat after me. Sabihin mo, friend, ang layunin mo dapat ay mas malaki sa iyo. O, pakitapik naman ang friend sa kaliwa, sabihin mo, friend, kung ganon, napakalaki ng layunin mo. Okay.
Kasi talaga naman po, dapat dito maganap ang buhay natin. Are you happy to be here? Masaya po ba kayo na nandito? Yung masaya nandito, pumalakpak, may kasamang, yehey! Nais mo bang maging mas masaya pa at ma-promote pa ang kasiyahan at kaligayahan mo sa buhay? May kasamang, yehey! Yun, simple. Dapat ikaw ay nabubuhay sa mas malaking layunin kesa sa sarili mo lamang. As I have said, you want to live for something bigger than yourself. Ito ang sabi ng Biblia sa atin. Ito ang tinuro ng salita ng Diyos. Ikaw ay nilikha ng Diyos para sa isang assignment. Ulitin ko, binigyan ka at nilikha ka ng Diyos para sa isang assignment, at ang assignment na ito, kailangan mong gawin. Tanungin mo ko, bakit? Kasi ito ang magbibigay sa iyo ng tunay at ganap na kaligayahan. Kung gusto mong maging ganap at tunay ang kaligayahan mo, you want to do the assignment that God gave to you. Your special assignment will fulfill the lives of others, makakatulong sa buhay ng iba, and in so doing, this will make you genuinely happy. Meron po akong sasabihin sa inyo. Tanungin niyo ako ano? Everything that God makes is a solution to a problem. Lahat ng ginagawa ng Diyos ay solusyon sa problema. At kaya ikaw, nilikha ng Diyos, kung naniniwala ka na hindi ka basta sumingaw dito, no? At ikaw ay nilikha ng Diyos. God created you. One of the reasons is to solve someone's problems. At ikaw lamang ang makakagawa nito. At kung hindi ito magaganap sa buhay mo, parang may kulang ang buhay mo. Pakitapik mo ang friend sa kanan, repeat after me. Tanungin mo, friend, may kulang ka ba? Ayan, okay. So kung may kulang, marahil hindi nagaganap ang nais ng Diyos sa buhay mo. Marahil hindi mo alam ang assignment mo, sa sarili mo lang ikaw nabubuhay, tapos hindi mo ito nagagawa. O tingin dito sa akin. Kaya yung mga tao na hindi happy sa buhay, yung mga tambay, yung mga walang ginagawa, anong nangyayari sa kanila? Ito yung mga taong nagiging lasenggo, ito yung mga taong nalululong sa sugal, ito yung mga taong na pupunta sa bisyo. Kasi hinahanapan nila kung ano ang pupuno sa kinakailangan ng kanilang puso. Akala nila sugal yan, bisyo, or what. Ang hindi nila alam, the real way to be happy is to serve others, maglingkod sa kapwa. May isang lalaki, dumating siya sa bahay, tinanong siya ng misis niya, "Saan ka galing?" Sabi niya, "Sinamahan ko lang ang mga office mates ko." Sabi ng misis niya, "Mukhang lasing ka na naman." "Hindi ako lasing. Sinamahan ko nga ang office mates ko." "Hindi, lasing ka," sabi ng misis niya. "Bakit mo sinabing lasing ako?" Wala ka naman trabaho. Paano ka magkaka-office mate? Pinatutunayan po ng karanasan sa buhay na ang tunay na kaligayahan ay kung gagawin mo ang assignment ng Diyos sa buhay mo. Ituro mo sa akin ang isang masayang tao, and I'll show you a person who serves others. May himalang nagaganap sa isang buhay ng isang tao pag naglilingkod siya at tumutulong sa iba. Yung pong tropa natin dito sa The Feast, kami ay nagpunta sa 2 relief centers kahapon. Kahapon ng madaling araw, umaga. Umalis kami rito ng umaga pa, tapos nagpunta kami ron. Alam niyo ho ba, ang dami-dami nilang ginagawa, ang dami-dami nilang kinausap, ang dami nilang tinulungan. Ang inaasahan ko na marinig sa kanila, pagod na ako. Ang hirap naman dito, mainit. Ang hinihintay ko yung reklamo na dapat natural na lumalabas. Pero pag tinanong mo sila, "Bro, kumusta ka na?" Abay, hindi ka sasagutin. Yung ngiti hanggang puyo. Alam mo yun? Yung iba hanggang tenga lang, pero sila hanggang puyo. Nalaglag nga eh. Yung pinulot lang, kinabit uli kasi may kausap. Pero sobrang saya. Hindi ko narinig yung mga inaasahan kong maririnig. These people are having the moment of their lives. Sobrang happy sila. Something miraculous was happening today. Malalaman mo ang isang taong masaya at naglilingkod kasi ito. Handa ka na ba? Handa ka na? Tanungin niyo ako, paano?
Yung mga taong masaya dahil naglilingkod, gumaganda sila. O tingin ka sa friend mo sa kanan. Tingin ka sa friend mo sa kaliwa. Alam mo na kung nagsiserve sila, no? Okay. O, wag ka nang kumibo. Wag ka nang kumibo kasi mag-aaway kayo. O. Hindi ito totoo, pero naikwento lang sa akin, no? Si Aling Junisha daw minsan iyak ng iyak. Tapos nakita raw siya ni Manny Pacquiao. At sabi ni Manny Pacquiao sa kanya, "Oh, Mami Junisha, Mami D, bakit ka umiiyak?" Sabi daw ni Mami Junisha, kasi gagagaling ko lang dyan sa labas, pinagtatawanan ako ng mga tao. Ang sabi sa akin, ang pangit ko raw. Aba, nagalit si Manny. Pinaliwanag niya, "Inay, Mami, huwag kang maniniwala sa kanila. Hindi mo ba alam na ang tunay na kagandahan ay nasa kalooban? Ang tunay na kagandahan ay nasa loob. Kaya huwag kang labas ng labas." Sabi. Nagsiserve ka ba? Malalaman mo ang tao nagsiserve kung buhay siya. At kung buhay siya, dapat nagsiserve siya. Merong isang serial killer na gumagala, wala siyang ginagawa kundi magnakaw. At ang mahirap sa serial killer na ito, yung ninanakawan niya, pinapatay, binabaril. Pinasok niya, nilooban niya ang isang bahay, may nakatirang mag-asawa. At pagkatapos niyang looban, ginapos yung mag-asawa, tinutukan ng baril yung babae at sinabing, "Ako ang serial killer. Binabaril at pinapatay ko ang mga ninanakawan ko. Pero bago ko sila barilin, tinatanong ko sila kung anong pangalan nila." Tinanong yung babae, "Ikaw, anong pangalan mo?" Habang nakatutok yung baril. Sabi ng babae, "Ako po si Inday." Sabi ng killer, "Inday din ang pangalan ng nanay ko. Sige, hindi kita babarilin." Yung lalaki na lang ang tinutukan, "Ikaw, anong pangalan mo?" Sabi ng lalaki, "Ako po si Simeon. But my friends call me Inday." Nakaligtas silang dalawa. At alam ba ninyo na kaya kayo nakaligtas? Tingin dito. Kaya ka hindi binangungot kagabi, kaya ka buhay. Kasi may assignment ka na ibinigay ng Diyos. Kasi pwede naman, God's will na nasa langit tayo lahat makasama natin. Hindi nyo ba naisip na pwede naman nung isinilang ka, namatay ka na kagad? Para diretso ka sa langit. Kung yun lang ang gusto ng Diyos sa'yo, isinilang ka, namatay ka na sana, diretso ka sa langit. But you were born and you were here. I was born at a very young age. Because God wants us to do something. Jeremiah chapter 1 verse 5, it says there, "Long before time ever began, long before history started on, long before the foundations of the world were laid, I've already called you and appointed you." Ibig sabihin, hindi pa manililikha ang mundo. Sa Tagalog, sa kanto, hatsing ka pa lang. Wala ka pa. May assignment na alam ng Diyos ang lahat. He gave us an assignment and your life is always a solution ito sa mga taong nangangailangan sa iyo. At kapag hindi ito naganap, hindi ka magiging masaya. 3 dahilan kung bakit ito hindi nagaganap sa buhay mo. Ilan? Number 1, kasi wala kang oras. You have no time. Puro sa sarili mo lang ikaw. Nasasayang ang oras mo sa sarili mo. Pangalawa, sa pag-awa mo sa sarili mo. Na parang ikaw lang ang sentro ng buong kalawakan. Wala kang oras. At yung pinag-usapan natin last week, hindi mo kailangang maging masamang tao para maging malungkot. Maaring mabuting tao ka, busy ka lang. You don't have time to serve others. And it is a sure formula for you to be unhappy. Pangalawa, no sympathy. Wala kang simpatya, wala kang pagtingin sa mga tao. Hindi mo nararamdaman yung nararamdaman nila. Merong may dalawang magkaibigan, sumakay sila sa LRT. May relo sila pareho, pero nagkahiwalay sila kasi siksikan sa LRT. Yung friend niya, nilapitan ng isang lalaki, nagtanong ko nung oras, kasi walang relos yung isa, siguro hindi makabili ng sariling relos. "Sir, anong oras na po?" Ang ginawa nung lalaki, tiningnan lang, hindi sumagot, lumipat kung saan nakatayo.
Nung bumaba sila, sabi ng friend niya, Brad, nakita kita kanina. Hindi ko yata nagustuhan ng ginawa mo dun sa nagtanong sa iyo na bagets. Bagets yung nagtanong sa kanya. Nagtatanong lang ng oras sa iyo, sinupladahan mo. Hindi mo sinabi kung anong oras. Sabi niya, Brad, unawain mo ang kalagayan ko. Hindi ko siya sinagot at hindi ko sinabi sa kanya ang oras. Ito ang dahilan. Kapag sinagot ko ang tanong niya kung anong oras at sinabi kong 1:30, makikipagkwentuhan yan sa akin. At kapag nakipagkwentuhan sa akin, sasabayan niya ako lumabas ng LRT. Nagkwekwentuhan kami. At habang nagkwekwentuhan kami, naglalakad, pagdating ko sa bahay ko, baka magpaimbita pa yan sa bahay ko. Siyempre, mahihiya naman ako, papapasukin ko yan sa bahay ko, pag pinapasok sa bahay ko, pag nagmerienda na ako, nahinda ng anak ko, makikimerienda rin yan sa akin. At dahil ang anak kong babaeng dalaga ang nagbibigay ng merienda, makikita niyang maganda kong anak na dalaga, liligawan niya. At pag niligawan niya, magkakagustuhan sila. Sa totoo lang, ayokong magkamanugang na wala man lang pambili ng sariling relos. Layo, no? Layo na. Ang layo ng kwento, nagtanong lang ng oras, ang layo na. Hindi nila nararamdaman ang pakiramdam ng walang relos because all their lives may relos sila. Wala silang simpatiya doon sa mga hindi nakakabili. Pangalawa, no hope. Walang pag-asa. Kaya nami-miss natin ito. Kasi pag tinatanong mo ang sarili mo, meron ba akong kakayahan para maglingkod at tumulong sa iba? Sa sarili ko nga, wala na ako, kulang na kulang, iba pa. Wala akong pag-asa. Ikaw, John, okay ka. Kasi maayos kang magsalita. Ako si Bitoy, ngongo ako. Di ba? Yung sabi sa misa kanina. Sabi nga nung nanay ko, pinokorek ako madalas. Pinagtatawanan ako. Sabi ng nanay ko sa akin, dahil minsan nilapitan ko yung nanay ko, gusto ko kang tumulong, pinagtawanan ako. Sabi ko, inay, nasaan po ba ang wayis? Hinahanap niya yung walis. Nasaan po ba ang wayis? Sabi ng nanay niya, anak, talagang wala kang pag-asa, bulol ka. Walis lang, hindi mo masabi. Anong wayis? Walis! O sige, hanapin mo, nalagay ko lang doon sa suyok. May pinagmanahan ako, John. Wala kaming pag-asa. Ang gusto ko lang pong sabihin, hindi po totoo yan. 2 bagay ang nais nating gawin upang madiskubre ang assignment na ibinigay ng Diyos sa atin. Ilan? Number 1, look at the world. Sa Tagalog, tumingin ka sa mundo. Pangalawa, look at yourself. Tumingin ka sa iyong sarili. Ano yung una? Look at the world. Number 2, look at yourself. Okay. Ang gusto ko lang pong sabihin para malaman mo ang assignment na binigay ng Diyos sa iyo, tumingin ka naman sa labas. Yung iba sa atin, ang mundo natin, ito lang, sofa, TV, tapos, dadaan sandali sa refrigerator. Yun lang ang mundo mo. No? Lumabas ka naman. Tapos pag lumabas ka, tumingin ka sa mundo na mas malaki sa'yo. Ang gusto ko lang sabihin, sumama ka sa amin. Subukan mo. Because yesterday we went to another place. Tumingin kami sa ibang lugar, nakausap natin ng mga tao, nakita natin ang mundo ng iba na hindi na iba sa iyo, iba sa akin, iba-iba tayo, tiningnan natin ang mundo ng bawat isa. We looked at the world. And it doesn't take a rocket scientist, hindi mo kailangang maging scientist ka na napakatalino para malaman mo kung anong pinapagawa ng Diyos sa iyo. You simply need to look at the world because kindness begins with the eyes. Diyan mo ito makikita. And you can never care until you are aware. Ulitin ko, you can never care until you are aware. Kasi pag nakita mo, you can sympathize with people's pain. Ibig sabihin ng sympathize, madadama mo yung nadadama nila pag kinuwentuhan mo, nagkwento sila sa iyo, nakinig ka, ang hinaing sa buhay, ang kanilang problema, ang kanilang pangangailangan. Look at the world. And number 2, look at yourself. Tumingin ka sa sarili mo. Nung si Moses, tinawag ng Diyos, when God commanded Moses, and God gave him an assignment to liberate the people of Israel, palayain mo ang bayan ng Diyos. Ang tanong ni Moses, God,
Ano ang gagawin ko? I cannot even speak. Paano ako makakapagsalita sa Pharaoh? Napanood niyo ba yan? Sa mahal na araw. Pag tinanong mo ang Diyos, sasagutin ka, pero madalas sa hindi, ang sagot ng Diyos sa iyo, tanong din. God, what will I do? Ano ang sagot ng Diyos sa kanya? What's on your hand? Anong nasa kamay mo? Tinignan ni Moses kung ano nasa kamay niya. Nakita ni Moses ang nasa kamay niya, staff, tungkod. At ang interesting, nung nasa kamay ni Moses, tungkod lang yan, ngunit nung binitawan ni Moses at inilagay sa paanan ng Diyos, naging ahas. Nagkaroon ng sariling buhay. What's on your hand? And God asks you that question, kapag inalay mo at inilagay mo sa paanan ng Diyos, magkakaroon ng sariling buhay. Minsan tingin mo walang silbi, walang kwenta, but if you put it in the presence of God, it takes a life of its own, at ito ang gagamitin ng Diyos. Yan ang assignment na gagamitin mo sa assignment mo. What's on your hand? Ano ang nasa kamay mo ngayon? Pag tinanong mo si Bel, yung kasama po natin, yung tumatanggap sa inyo, si Bel, Bel, what's on your hand? Titingnan ni Bel. At ang sabihin niya, what's on my hand? Okra. Yan, no? Alam niyo ba na si Bel, nagde-deliver ng okra yan sa akin palagi? Tuwan-tuwa ako dyan. Kasi pag meron silang harvest ng okra, namimigay ng okra. Yun ang meron siya. Pag tinanong mo ang gwapong ang pangalan, nahanapin mo dito, ang pangalan Pete Montero. Hindi ka, ang palayaw niya Brad Pitt. Yeah, no? So, pag tinanong siya, mukhang tatagalan ni Pete yung pag-edit sa video sa parte na to, no? Okay. What's on your hand? Ang sagot ni Pete, camera. Oh, maybe that's your assignment. That's what you do. That's what you're good at, where you're good at. May kinalaman dyan ang assignment mo. Pag tinanong ka, what's on your hand? Dalawa ang titignan mo. Number one, what do you have? Kung ano ang meron ka. Pangalawa, kung ano ikaw naging. Hindi ko tama ang pagkakatagalog yan. Kung ano ikaw naging. Number one, kung ano ang meron ka. Kung ano ang pinagkaloob sa iyo. Okay? What do you have? Ano ang resources mo? Ano ang iyong spiritual gifts? Ano ang iyong abilities? Ano ba ang personality mo? Babalik na tayo sa personality. Ano ang personality mo? Resources. Yung mga lumakad po kahapon to do the relief work, simple ang sinabi nila. Pag tinanong ko ng assignment na binigay ni Lord sa akin, ang sabi ni Alex Reyes, ako meron akong SUV, may sasakyan ako. O sige, diyan natin ilagay yung mga kalde-kaldero ng lugaw. Yun ang resource na meron siya. Ang sabi ni Jojo Ginto, meron akong motor. O sige, mauuna ako. I will lead the way. Yung nagpunta rito, tumawag, nag-pledge. Yung iba, nagpunta rito, nagbigay ng pera. Kasi kinapkapan nila, I have money. Then they gave. Yan yung pinambili ho natin ng mga canned goods, ng tubig, mineral water, and the many other things that we gave out. Sabi ni Ophel, meron akong garahe. O sige, dyan natin i-gather yung mga tao to give them more encouragement and to speak God's word to them. What are your spiritual gifts? Ikaw ba ay tinatawa? Magaling ka bang magsalita? Pwede kang mangaral ng salita ng Diyos? Pwede. What are your spiritual gifts? The gift of working miracles? Alam po ninyo, nakakatuwa kahapon, yung mga kasama natin, sandok sila ng sandok ng lugaw na masarap. Nung una, nagwo-worry pa yung iba kasi ang daming kailangan bigyan, kukunti itong dala namin. Ang nakakatuwa, hindi maubos-ubos yung lugaw. Para bang may himalang nagaganap, hindi yung para, meron talaga himala. Kung 5,000 na yung galing sa 5 loaves and 2 fishes was able to feed 5,000 people, ito ho, hindi nauubos yung lugaw na sinasandok. Ang sabi ni Ophel, para bakit ganito? Talagang tinutulungan tayo ni Lord, hindi nauubos yung lugaw. At the end of the day, ang laki pa ng problema namin. May nauubos pang 2 malaking kaldero at kawan ng lugaw na kahit bigyan ko mo kami ng straw, isa-isa, sipsipin namin yan hanggang mamula kami, hindi mauubos. And we had to go to another relief center to give it away. The gift of working miracles.
healing. May prenay over ka. At nung nagtangs ka, tanggal ang tagyawat niya, kuminis yung kutis. Sa susunod na relief center, tumabi kayo kay Jenny Babaw. Yung relief ministry, yung lugaw na sinasandok niya, ibinigay niya sa pilay. Nung kinain ng pilay, nakalakad yung pilay. Grabe. Magaling ka ba sa administration? Magaling ka ba sa pastoral? When people approach you, they have problems. Ang pangalan mo, Gina Agsalon, ganyan, no? Tapos nabibigyan mo sila ng mabuting balita. You're able to encourage them na lumingiti na sila. Pagkatapos kausapin ka. Di ba ano? Anong spiritual gifts mo? Next, ano bang mga abilidad mo? What are your abilities? Magaling ka ba sa music? Aba, sumali ka sa music ministry. Alam mo, Brad, tuwing kumakanta ka, gusto kong i-tape. Uy, alin, yung kanta ko? Hindi, yung bibig mo. Ano? Ayun, hindi totoo yun. Pero yung totoo, magaling talagang. Hindi mo kailangan ng talk sa feast, marinig mo lang silang kumanta, okay ka na, solve ka na. Yung para bang pag tumugtog ng gitara, may palamang Holy Spirit. The music was able to minister to the people's souls. Baka ang abilidad mo, you're good with numbers. Galing ka sa numero, na pag nag-accounting tayo dito, ng mga binabalanse natin, mga books, maybe that's what you can do. Magaling ka sa numbers. Tapos talagang gusto mo mag-serve, nag-try out, nag-audition ka pa sa music ministry. Pagka-audition mo, sabi ng musical director sa'yo, oh, you're good with numbers. Kasi magaling ka naman talaga, ano? Baka magaling kang makinig. Talagang, kausap ko yung mga kasama natin, yan ang abilidad nila. They're so good at listening to people. Baka magaling ka sa math. Kasi pinagbantaan ka ng tatay mo dati. Ang sabi sa'yo, anak, tayo, lahi na magagaling sa math. At kapag bumagsak ka sa exam mo sa math, mamayang 11:00 ng umaga, huwag mo na akong tawagin tatay mo. Wala sa lahi natin na bumabagsak sa math. Alauna na, hindi ka pa nagte-text sa tatay mo kung anong naganap sa exam mo. Tinext ka ng tatay mo, sabi ng tatay mo sa'yo, anak, kumusta ang math exam mo? Ang text na bumalik sa tatay nakalagay, who you? Sukat ba naman sabihan mo, anak mo na huwag mo na akong tawagin tatay, di huyo ka. Okay. Ano ba ang personalidad mo? Ikaw ba ay masayahin, bubbly, hindi ka ba mahiyain? O hindi ikaw ang mag-host. Yan ang assignment mo. Mag-host ka, mag-lead ka ng worship dito. Diba, no? Pag may mga party tayo o sa mga relief work, kailangan libangin yung mga tao. Kanta ka sa karaoke. Wag na, nahihiya ako. Si ano na lang, magtuturo ka pa ng iba kunyari. Wag na, si ano na lang. Nahihiya ako. Hindi, ikaw magaling. Hindi ka mahihiyain. Sige na. Hindi, wag na, si ano na lang. Kung sino ng pangalan tinuro mo. Hindi, ikaw na nga eh. O sige, song number 1572. Ayan, no? Memorize yung libro. Ano ba ang personalidad mo? Ikaw ba ay mahilig sa computer? Tapos talaga namang gustong-gusto mo sa network ng mga tao? Nasusunog yung bahay mo, sumigaw na yung nanay mo, sunog, sunog, anak, halika na, tumakbo tayo, may sunog. Ikaw naman, nasa computer, sandali lang inay, ipopost ko lang po, nasusunog ang bahay namin. Ayan, no? Sabi ng nanay mo, sige anak, dalian mo, magko-comment ako. Yan ang personalidad ninyo. And then you want to ask yourself what you have become. Ano ang ikaw ay naging? Tama ba yung Tagalog ko? Ano ang ikaw ay naging? Ano ang naging ikaw? Ayan, okay. Sensya na kayo ha, pag ganito nangyari, pag waray ang nagsasalita dito. Okay. Kung ano ka ngayon dahil sa iyong karanasan, experiences,
What are your experiences in life? Ano ba ang iyong educational experience? Nakatapos ka ba ng abogasya? Kapag meron dito being accused unjustly, tutulungan mo kasi abogado ang iyong edukasyon. Ano ba ang iyong vocational experience? Nagiba ang bahay namin pero engineer ka. O sige, yun ang vocational experience. Well, maybe that's your assignment because that's your vocational experience. What is your family experience? And are you ready for this? Are you ready for this? Handa na ba kayo? Sabihin niyo, oo. What are your painful experiences? Alam ba ninyo that God does not waste a hurt? Ang Diyos ay hindi nagsasayang ng sakit na ating nararanasan. Kausap ko po kahapon si Ophel Giriba, ang sabi niya, alam mo parang calling ko yan, gustong-gusto ko nang kumakausap ng mga tao. Pag meron silang concerns, gusto ko silang kausapin. Alam niyo kung bakit? Because Ophel went through very painful experiences. Alam niya kung paano ang makaranas ng trahedya sa buhay. She feels for them. Her heart goes out for them. Kaya siya magaling makinig kasi nadaanan niya ang mga bagay na ito. Nandito ba si Laila? Is Laila here? Chris and Laila. Okay. Napansin ko yung kasama natin si Laila. Every time doon sa relief work natin kahapon, every time na nakakakita siya ng bata, lalo na yung may sakit, hindi niya matiis, kinakakarga at kinakalong niya ang batang ito. Alam niyo kung bakit? Si Laila had a very sick child. Magaling na ngayon, but she had a very sick child. May sakit ang kanyang anak na malala at alam niya, she knows how it feels sa magulang at sa bata. Yun ang assignment niya, to give comfort to the children and to their parents. Kasama po natin dito si Sam Timbreza. Where are you, Sam? Palakpakan nyo naman, no? Maraming fans yan. She feels how is it to be sick. And she can talk to young people who are sick. And she can give them hope. Mabibigyan nila ng pag-asa na nandito ang pagmamahal ng Diyos at may kagalingan na nakalaan ng Diyos sa iyo. God will fulfill His purpose for you. Psalm 138 verse 8, yan ang sinasabi. Siya lang ang makakapagsabi niyan sa mga kabataan. Gail Montero, where are you? Gail is a cancer survivor, not just a survivor. She's a winner. Alam niya ang nadarama ng may sakit na cancer. At kayang-kaya niyang magbigay ng pag-asa sa kanila. Pwede niyang yakapin at sabihin, nandito ang pagmamahal ng Diyos, hindi tayo iniiwan. Kasama natin siyang naglalakad. Parents of autistic children, lamang ang pwedeng mag-encourage sa mga magulang ng autistic. Kasi pinagdaanan nila ito. Sino ang makakapagsalita, makakapagbigay ng pag-asa at encouragement sa mga alcoholic kung hindi yung mga dating alcoholic na binago ng pagmamahal ng Diyos? Sino makapagbibigay ng pag-asa sa mga drug addict ngayon kundi yung mga drug addict dati na nakilala ang Diyos? And they can give hope in God's Word to them. They can reach out. Sino makapagbibigay pag-asa sa mga diborsyadong tao kung di ang asawa na iniwan ng kanyang nililiyag, natagpuan ng pag-asa at ang kapatawaran sa puso ng Diyos. Paano nagsimula ang paghihiwalay ninyo mag-asawa? Nahuli ko minsan ng mister ko may babae. Ha? Paano mo nalaman? Nung tinawagan ko, yung telepono ng mister ko, babae ang sumagot. Ha? Anong sinabi ng babaeng sumagot? Ang sabi ng babaeng sumagot, the number you've dialed is out of service. Babae? Tapos inimbestigahan niya, may babae nga. Pero malamang sa hindi yun yung sumagot. Pero naging instrumento lang, no? Para sa kanyang pagkaka-discovery. And are you ready for this? Ang mga kabanata at istorya ng buhay mo na ikinahihiya mo. Nais mong ibaon sa limot. Mga istorya at bahagi ng buhay mo na hiniling mo sana na hindi na nangyari. Na ayaw mo nang banggitin sa iyong talambuhay o biography.
Ito ang mga sakit, ngunit ito ang lakas na kung iyong ilalabas ay gagamitin ng Diyos upang gumawa ng himala sa buhay mo at sa buhay ng iba. Istorya na nais ng Diyos ikwento sa buong mundo dahil hinihintay nilang marinig ito. Dahil dito nila maririnig ang pag-asang binibigay ng Diyos sa mga nagsasabing walang pag-asa. Kaya pala, tanungin niyo ako, bakit? Kaya pala sabi sa Biblia ni San Pablo, 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Again, 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Ang sabi diyan, I boast of my weaknesses. Pinagyayabang ko ang aking kahinaan. Because when I am weak, God is strong. And again, sabi ni Pablo diyan, kinausap ko si Lord, ito ang sabi ni Lord sa akin, my grace is sufficient for you, and my grace is made perfect in your weakness. 2 Corinthians 12, verse 9. Sino dito ang nais maging maligaya sa buhay? Sumama ho kayo, mag-serve tayo. I'll show you a video. Ito po yung ginawa natin kahapon. And the tag teams that did this ministry, ito po ang naganap. Little boy of 13 is on his way to school. He heard a crowd of people laughing and he went to take a look. Thousands were listening to the stories of one man. He spoke with such wisdom, even the kids could understand. The hours passed so quickly, the day turned into night. Everyone was hungry, but there was no food in sight. The boy looked in his lunchbox at the little that he had. He wasn't sure what good it'd do. There were thousands to be fed, but he saw the twinkling eyes of Jesus, the kindness in his smile, and the boy cried out with the trust of a child. He said, take my 5 loaves and 2 fishes, do with it as you will. I surrender. Take my fears, my inhibitions, all my burdens, my ambitions. You can use
Can we all stand up? Nandito ba si Pearl? Nasaan ka, Pearl? Kasi napansin ko lang, alam mo, Pearl, lalo ka palang gumaganda pag may hawak kang sandok. Tapos gusto ko po ipakilala sa inyo yung ilan po sa mga nandun sa relief centers, nandito sila ngayon. Nasaan ba sila? Can you raise your hands, please? Nandito sila just to show you that, of course, ito po ang gumawa itong ginawa natin kagabi were the tag teams. Naalala po ninyo, di ba bumuo tayo ng mga tag teams? And we grouped ourselves and we ministered to them. Pero may balita po ako sa inyo, yung mga tao sa relief centers will be staying there for the next maybe 2 to 3 more months. And we felt that we need to do something sustainable to be able to help them out. And in a comprehensive way, hindi lang pagkain, but more on their emotional and their spiritual needs as well. So, kaya ko po sinasabi yan, kailangan, hindi pa ho tapos ang pagtulong natin sa kanila. Magpapatuloy ito. Yung pong mga hindi nakasama sa mga tag teams natin, please join us because we will be doing more of these things. And how do you do that? Mamaya sa love offering, I'll be asking you to write on the love offering envelopes your name, email address, and your cell phone number. At isulat mo dyan, I want to join the tag teams. Okay? So, and we will get back to you. Kasi po magpapatuloy ito. Ito pong mga galing sa relief centers, nandito sila ngayon because we will be distributing yung mga packs of goods na kolekta natin. Tapos darating pa uli yung mga next batches in the coming days. We will be needing more volunteers both to sort things out and the actual work of giving to them. So please join us. We will need all the help that you can get. And even in the love offering envelopes, a substantial amount of the amounts we will be able to collect, we will allocate to help them as well. Okay, I'd like to end with my last story. This is a true story. Ang pangalan ng tao na ito ay si Pierre. Si Pierre, ang pangalan niya hindi dahil siya ay nakatira malapit sa barko. Pierre, ang pangalan niya kasi Frenchman siya. So nangyari po ito sa France. Si Pierre, interesting, nanalo sa eleksyon at naging miyembro ng parlamento sa France. Pero napapagod na po si Pierre sa kahihintay sa pagbabago. Ang sabi niya, puro na lang salita at debate dito sa parlamento na ito. Kailangan na namin ng aksyon. Hindi nagtagal, dumating na ang winter at tulad ng naasahan ng malupit na lamig ang kumitil sa buhay ng maraming mga pulubi. At dahil dito, ito na ang signal kay Pierre upang umalis sa parlamento. Meron siyang ginawa, inisip ng marami na kalokohan. Tanungin niyo, ano? Si Pierre po ay nagpari. Pinagtawanan siya ng mga tao, galing ka sa parlamento, tapos nagpari ka. Tapos eventually, naging pari po si Pierre. At sinimulan niyang maglingkod sa mga pulubi. Inorganize niya mga pulubi. At again, ang nangyari dyan, nagtrabaho siya, nakasama sila. Nakita ni Pierre ang mundo. Kaya nalaman niya ang assignment niya. At nakita niya rin ang kanyang sarili. Sabi niya, mas magaling ako sa ganito, itong personalidad ko. Ito ang aking gifting. Dito ako magaling. At kulang ang pure intentions lamang. Today is the day to begin. Ito ang araw na kailangang magsimula. At ang mga pulubi, anong ginawa niya? Hinati-hati niya into small teams. Ang mga pulubi, gamit ang sipag at pagmamahal, tinuruan niya sila. Sinuyod nila ang buong siyudad ng Paris, doing something that people thought were stupid. Tanungin niyo ako, ano? Namulot sila ng mga bakanting botelya. Tama ba Tagalog? Walang laman na botelya. Nilinis nila ito. Sabi ng mga tao, anong ginagawa nitong walang kwenta? Ang di nila alam. Merong nasa isip si Pierre. Ang nangyari yon, habang pinagtatawanan sila ng mga tao, lumalaki ang kanilang tropa. At ang nangyari dito,
Yung mga reject na bricks galing sa factory, hiningin niya. Gumawa sila ng isang malaking warehouse. At doon nila prinoseso ang mga bakanting bote. Kumita sila ng malaki. Dahil kasama niya ang mga pulubi na walang pag-asa, na akala ng mga pulubi wala silang maibibigay. Bumuti ang buhay nilang lahat, guminhawa ang lagay ng mga pulubi. At tama si Pierre dahil sabi ni Pierre, kahit akala mo wala kang maibibigay, naniniwala ako kahit sabihin mo mahirap ka, binigyan ka ng talento ng Diyos. Binibigyan ka ng assignment ng Diyos at itong ginawa ni Pierre. He gave an assignment to them to be responsible for other beggars. Binigyan tayo ng talento ng Diyos. Ano pa man ang estado mo sa buhay. At ang nangyari, hindi nagtagal, naging magtagumpay ang tropa na ang tawag sa kanila, mga talentadong pulubi. Dito po isinilang ang charitable organization na ang tawag ay Emmaus. I-google ninyo, ito ang istorya nila. Emmaus. At dahil sa kanilang tagumpay, kakaunti na lamang ang pulubi sa Paris noong mga panahon na yun. Nagsimulang mag-isip si Pierre, ano ngayon ang gagawin natin? Sapagkat alam ni Pierre na kapag hindi na nila nakikita ang mundo at wala na silang napaglilingkuran, magiging makasarili uli sila at mawawala ang kaligayahan kanilang nadarama. Ang ginawa ni Pierre, binuksan ang kanyang mata at nakita niya ang pangangailangan sa kanila sa India. Marami mga ketongin doon, malalaki ang leprosy colony doon. And then si Pierre at ang tropa ng mga talentadong pulubi nagpunta sa India. Gumawa ng ospital, hospital for lepers. At nung natapos ang ospital na ito, sa tulong ng mga talentadong pulubi, lubos-lubos ang pasasalamat ng mga Indiano. Dumating ang mga Indians upang magpasalamat sa kanila. Anong sabi ng mga pulubi sa kanila? Oh, mga Indians, buti dumating kayo. Kasi di ba normally hindi sumisipot daw ang mga Indians. Buti sumipot kayo. Ayan, no? Walang patid ang pasasalamat ng mga may sakit sa kanila. Ngunit ang sagot ni Pierre sa kanila, kayo ang nagligtas sa amin. Sabi niya sa mga ketongin, kayo ang nagligtas sa amin. We must serve or we will die. We must serve or we will die. Pakitapik ang friend sa kanan. Tanungin mo ang friend mo, sabihin mo, friend, ikaw ba ay buhay o patay? Sa kaliwa naman sabihin mo, friend, sa amoy mo pa lang, alam ko na, buhay ka. Yan, no? Hindi pa tayo tapos. Kung feeling mo kulang ang buhay mo, hindi ka masyadong happy, simple lang ang tip ko sa iyo, friend. Look at your personality. Look at the world. Look at yourself. You'll discover God's assignment for you when you do it. And when you do it, you will be the happiest person that you will ever know. May assignment ka. Pakitabi ko lang yung friend sa kanan, sabihin mo, friend, may assignment ka. O sa kaliwa naman, sabihin mo, friend, sa assignment ko, huwag kang kokopya. Okay. At napakahalaga ng assignment na ito kasi gusto ni Lord na happy ka. At ito ang himala na pagmumulan sa buhay mo at sa buhay ng iba. Jonah looked at the world. Tumingin ako, ang laki ng problema ng mundo. Tumingin ako sa sarili ko, ang liit ko lang, parang wala akong magagawa. Are you ready for this? The world may seem beyond cure, but never beyond care. We are not asked to cure the world. We are asked to give care. That's our assignment. God is not expecting us to heal everybody. It may seem beyond cure, but never beyond care.
Tinignan ko ang sarili ko, John. I don't seem to be somebody. You may not be somebody in the world, but you can be the world to somebody. And when you find that person to help, miracles will happen to that person's life and to you as well. Can you put your hand over your chest, please, and let's pray together. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Repeat this prayer after me. Panginoon, buksan mo ang aking mata so that I can look at the world and I can look at myself. Buksan mo po ang aking puso. Tinatanggap ko ang pagmamahal mo. Tinatanggap kita sa aking puso, Panginoon. Bigyan mo ako ng paniniwala na meron akong kakayahan, na meron akong talentong magbigay. Kahit sa tingin ko sa sarili ko, ako'y pulubi, walang kakayahan, minsan walang perang maibigay. At higit sa lahat, minsan ang tingin ko sa aking sarili ay puno ng kahinaan at kasalanan. Ngunit ito, Panginoon, ang gagamitin mo. Marami akong maibibigay. Maraming salamat, Panginoon, sa ligayang ito. Salamat sa katotohanang natutunan ko. Naway masundan ko ang yapak at halimbawa mo. Naway masundan ko ang salita mo. Maraming salamat po sa iyo. Panginoon, itinataas po namin ang aming novena to God's love. Can you raise your novena to God's love? And let me pray for you. Lord, nakasaad po rito, nakasulat dito ang dalangin ng aming puso. At ang tugon mo ay magiging resources na binibigay mo sa amin. At gagamitin po namin ito upang maisakatuparan ang assignment na ibinigay mo sa amin. Thank you for answering our prayers. In Jesus' name we pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Have we been blessed? Palakpakan po natin ang Panginoon. Come on, people of God, worship Him. Give your all to Him. God is here. Woo! What does it mean to be saved? Is it more than just a prayer to pray? More than just a way to heaven? What does it mean